Magandang gabi Batangas, ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Nagsagawa ng AIDS Candlelight Memorial ang City Health Office upang mapalawig ang public awareness hinggil sa sexually transmitted infections at immunodeficiency virus o HIV at upang alalahanin ang mga individual na namatay sa AIDS. Ang seremonya ay ginanap sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Barangay San Jose Sico kung saan nakiisa mga persons deprived of liberty or PDL. Ang Candlelight Memorial ngayong taon ay may temang We Remember, We Rise, We Lead. Bukod sa pagpalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa nabanggit na AIDS, hangad ng nabanggit na gawain na mabawasan ang patuloy na pagtaas ng kaso at pagkamatay dahil dito. Tinalakay ng kinatawan ng CHO na si Vicky Atienza ang HIV 101 at mga estratehiya na makakatulong sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programa laban dito. Ang HIV/AIDS ay nakukuha sa pagkipagtalik o sexual contact, blood o blood products at needle prick. Nagbigay din siya ng update tungkol sa Republic Act 11166 o ang HIV and AIDS Law at STI Prevention and Control Programs. Nananawagan ng CHO na huwag mag-aatubiling makipag-ugnayan sa mga health centers upang magpasuri at sumailalim sa screening upang kaagad na matugunan at matulungan ng kanilang tanggapan. Nagpaalala din sila na ang mga naturang kampanya ay hindi lamang para sa mga miyembro ng LGBT community kundi sa lahat ng mga aktibong nakikipagtalik. Upang maging inklusibo ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga hearing impaired sa lungsod, higit na pinalakas ng pamahalaang lungsod ang kapasidad ng mga frontliners nito sa pamamagitan ng Basic Filipino Sign Language o FSL training na ginanap kamakailan. Ang detalye sa report ni Vanessa April Villena. Ang Filipino Sign Language Training na itinaguyod ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ay alinsunod sa Republic Act 11106. Itinatakda nito na lahat ng tanggapan ng pamahalaan ay dapat gumawa ng mga hakbang upang maging official sign language ang FSL sa lahat ng transaksyon para sa mga may kapansanan sa pandinig. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Yasmin Candava, maaaring magamit ng mga participants ang kanilang natututunan sa pagtuturo at pakikipagtalastasan sa mga PWD upang sila ay lubos na maunawaan. Nagsilbing resource speakers ang mga kinatawan mula sa Philippine Registry of Interpreters for the Deaf na nagpaliwanag sa kahalagahan ng FSL. Itinuro din nila ang alpabeto, numero, buwan, araw at mga karaniwang mga pagbati gamit ang FSL. Nagbigay din sila ng practical exercises at evaluation sa personal information and questions, days of the week at months of the year. Katuwang ng CSWDO sa gawaing ito ang DepEd Batangas City at Persons with Disability Affairs Office. Mula sa ulat ni Liza Perez de los Reyes, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. Sumailalim sa seminar hinggil sa pagkakaroon ng healthy lifestyle ang mahigit sa 100 opisyales at miyembro ng Sangguniang Kabataan o SK mula sa iba't ibang barangay sa lungsod noong May 21. Ito ay programa ng City Health Office, Local Youth Development Office at ng SK Federation na tinaguriang magkatuwang tayo sa kalusugan ng mga kabataan. Layunin nito na mapangalagaan ang kalusugan ng mga participants habang ginagampanan ng kanilang mga tungkulin bilang mga SK officials. Ayon kay Mrs. Eva V. Mercado, Nutrition Officer 4, nais silang maturuan ng mga kabataan ng mga tamang paraan ng pangangalaga sa kanilang katawan upang maiwasan ang mga karamdaman. Tinalakay din dito ang teenage pregnancy at ang masamang epektong dulot ng paninigarilyo, gayon din ang HIV prevention and control at mental health awareness. Dumalo sa nasabing seminar sina LYDO Officer Nelbert Magbanwa, SK Federation President Sherwin Tihada at Executive Assistant for Health na si Alan Cantre.
Sumailalim din sa parehong seminar ang kalawang batch ng mga SK officers at members noong May 22. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat.